Oh, yan. Oy, ito. Basahin ko to, la. Sabi dito, ito kasi ano to good news to. Oh. Yan. Sabi sa PCO, kanina lang, nilagdaan ni PBBM ang Executive Order number 100 na nagtakda ng floor price para sa palay upang maprotektahan ang mga magsasaka laban sa sobrang pagbagsak ng presyo sa merkado at matiyak ang patas na kita. Ayan. Anong masasabi mo dyan, Tol? Alam nyo, napakaganda po niya. Matagal ko na po nire-react yan na marami rin po mga ating mga kababayan nag-PPM sa akin na, Boss Nyolo, tulong naman po. Ba't gano'n ang baba po ng kuha? Ang baba po ng kuha ng palay, ganito. Ngayon, sa mandato, inuobligan na ni BBM na ang farmers ay talagang matulungan ng isang kautusan na ginawa niya. Napakaganda niyan, pre, kasi sa mga magsasaka natin, biro mo, ang hirap talagang magsaka unang-una. Pangalawa, imbis na magsaka ka, magpaupa ka na lang ng bahay. Lagyan mo, real to ka, magpaupa ka na lang ng bahay. Isanla mo yung lupa mo, ang pinagsanlaan, ipang paupa mo ng pinagpagpatayo mo. Pero ngayon, si BBM, kasi binubuhay niya yung agrikultura. Yan po yan. Kaya nung pansin nyo, nung una ni BBM, pinasok niya kagad ang Department of Agriculture kasi ang mga Marcos, sanay sila dyan sa agrikultura. Alam natin yan, masagana, etc. Mula sa ating dating presidente, senior, alam yan, kabisado ni President BBM ang agrikultura. And ngayon, isa sa mga mission niya, hindi niya man na napagpatuloy yung naging department secretary siya ng agriculture, hindi niya dahil pressure talaga Hindi niya alam kakaharapin niya na dobla at tripladong mga problema ng mga Duterte na ibibigay sa kanya Na isang bagsak talagang ginuguho yung gobyerno sa mga problema. Ang galing din talaga no? Ako nga nagulat ako kasi parang all of a sudden nakala mo parang wala lang nag Department of Agriculture siya, kinakastigo siya ng kinakastigo, tapos nung pagbitaw niya, automatic labas na lahat ng kumbaga mga proyekto niya, kumbaga pinag-aralan lang pala yung pinag-aralan tapos ini-handle na para mag-asikaso ng iba. Yes. Biruin mo yung pamimigay ng libo na yun ipamigay na lupa. Libo. No? Pati parang utang na magsasaka. Utang na magsasaka. Tapos, kada LGU, target niya, kung agriculture yung LGU mo, mayroon kayong hand tractor na mahihiram. Yes. Tapos yung, di ba ilan ba yun? 150 plus na agricultural produce na facility para ma-process mo yung mga nasaka mo. Ang galing nun. Kasi, Miss Mayor Bico, yung ginagawa po... Mr. Mayor Bico naman. Mr. Mayor Bico, kagalang-galang, kapitapitagan, kayupayupan, Mayor. Hindi, ganito yan. Kasi pare, ang ekonomiya natin o ang bansa natin ngayon, rich talaga tayo, tropical country tayo Kaya ang pagtatanim sa atin is option, number 1 option. May araw, may ulan, kumpleto tayo. Maganda lupa natin pati. Maganda lupa natin. Wala tayong snow wala tayong taglagas. Araw, ulan lang. Napakaganda. Mayaman ang lupa. So, gusto ni BBM buhayin ang agrikultura talaga Kasi kung buhayin natin ang agrikultura, magkakaroon tayo ng pansarili nating produce ng bigas. Kasi yung panahon ni Digong, alam mo naman, di ba? Tonelada, isda, bigas, smuggled, puro smuggled dyan sa pangungunan ni Pulong. Ayop yun 51 billion, di ba? Oo. Ngayon, gusto ni BBM, tayo nagpo-produce. Tayo na ngayon mag-export. Yun ang future dream niya Correct. Maganda nga yan Kasi alam mo, yung isa pa sa ma-mention ko lang, Tol, no? Alam, yung pamimigay ng lupa, parang kala mo simple lang namigay ng lupa, okay, great, maganda, magaling. Pero isa rin pala to, ang gusto solusyonan dito ng gobyerno natin,
is yung umuunti na yung mga magsasaka or umuunti na yung mga tao na gusto maging magsasaka. Isa rin yan sa malaking problema ng agrikultura ngayon. So ang naging solusyon, kasi nakita nila, ikaw, kunyari ako, magsasaka ako. Tapos yung anak ko, syempre, gusto ko sana maging magsasaka rin siya. Nakikita niya ako, baon ako sa utang, yung sinasaka ko, hindi pa akin. Yes. So, sa pamamagitan ng pagbigay ng lupa, pamamagitan ng pagbayad ng mga utang na magsasaka, nai-encourage kasi okay naman talaga magsaka eh. Totoo. No? Alam mo ba, pre, okay magsaka. May sila dyan, technique eh. Pag nagsaka ka ng palay, na-harvest mo yan, tataniman mo yan na mabilis ma-produce ng gulay. Yan pwede, yan. pangtawid ng Alam mo ba, may kakilala ako. May kakilala ako. Ang tanim niya ng sibuyas. Grabe, milyonaryo na ngayon. Kasamahan ko yun dati. Driver lang kami dati. Kasamahan ko yun. Umuwi siya sa probinsya. Nagtanim siya ng sibuyas. Kita mo ngayon, ang yaman niya. Isang harvest niya, pinakamababa niya, 3 million. Talaga? Hindi, baka malaki na sinasakan kasi niyan. Hindi, malaki talaga pag sinakaan mo, malaki. Kasi pare, pag sibuyas, meron yan dahon. Plus sibuyas. Oo, correct. Dalawang purpose. Meron din yung talong. Yung talong, magkano isang sako-sako yan? Sako-sako man yung bilhin, 150 isang sako, makailang sako ka. 1,000 sako na, times 150. Unang harvest yun, pangalawang harvest mo pa. Ganun yun. Kaya yun nga no. So, sa pamamagitan ng pagbigay, maraming nai-encourage no na okay naman kasi din talaga magsaka eh. Okay magsaka. Kasi ako tol, na-experience ko yan eh. Yung magsaka, nung umana ako sa Mindoro, hindi naman talagang nagsaka. Pero na ano ko yan, na yung magtanim ng palay, magbuhos nung binhe, mag-araro, lahat kasi pinatesting sa akin ng tatay ko eh. Kaya kami nga, nakakatuwa nga alam mo yung nakwento ko kay Takero nandito, nandudukot kami ng palay eh, tol. May tabo. Napapanood ko kayo nun. Sasaksakin mo yung tubo, habang buhat-buhat niya, hindi niya naman mararamdaman yun, isang tabo lang ibinawas mo eh. Tapos, pag naipon mo isang sako yun, pwede mo nang ibenta na isang kaban. Madaming nakakatuwa nga kasi kami mga bata, tapos hinahayaan lang kami. Kunyari, di ba ibibilad yung palay? Pag bilad ng palay, tapos pag isasako mo, ginagawa ko dun sa tsuhin namin, kasi siya yung may malaking lupa eh. Pag bilad, yung konti sa gilid, hindi mo wawalisin papasok dun sa mga isasako. May tira ka. Pagka mga medyo gabi-gabi na, wawalisin namin, kukolekta isang sako yun kasi mahaba, mga 1 kilometro yung nilatagan namin na sinemento eh. Pag nakaisang sako ka, di ba, syempre malaki-laking pera na rin yun. Malaki yun. Ay, bakit budol ka rin pala. Ay, yan si Ballpoint Man, oy. Totoo ba? Shoutout Ballpoint Man, tol. Shoutout ha. Oy, ipa-schedule mo na rin yan dito. Ano? Kausapin natin. Alam mo, dito kasi sa Biran PH, medyo professional lang datingan dito. May kami. Meron kaming records naka-Excel pre. Hindi yung... Pwede rin naman verbal agreement. Parang si Marty Rez at saka si John. Ayaw. Wait lang. Nga, pare, disente. Usapan natin yun. Pare, tika lang nga. Disente nga dito. May ano pa kayo, may picture. Talagang may topic by topic. Okay, diba? Sinasabi ko sa'yo eh. Okay. Kami pa ba?